Malugod na pagtanggap sa mga pangunahing balita ngayong Miyerkules. Sa kanyang huling audience sa Vatican bago ang bakasyon sa tag-init, si Papa Leo na nagsasalita sa mga tao sa hall ni Pablo IV dahil sa init ay nakatuon sa mga salita ni Jesus sa huling hapunan, "Isa sa inyo ay magtatraidor sa akin." Binanggit niya na ang layunin ni Jesus ay hindi ang parusahan kundi ang pukawin ang pagmumuni-muni at pagmamahal. Ang tanong ng mga disipulo na, "Ako ba ito?" ay nagsisilbing halimbawa ng pagkilala sa ating kahinaan. Ang taus-pusong pagdadalamhati na ito, ayon sa sabi ng Papa, ay nagiging pagkakataon para sa pagbabalik loob at muling pagsilang sa pamamagitan ng hindi matitinag, mapagpatawad na pagmamahal ng Diyos na hindi kailanman tayo iiwanan kahit sa ating kabiguan. Nagpatupad ang China ng mga parusa laban sa dalawang bangko sa European Union bilang malinaw na tugon sa paglalagay ng EU ng dalawang institusyong pinansyal na Tsino sa isang listahan ng mga parusa na may kaugnayan sa Russia ayon sa sinabing kagawaran ng kalakalan noong Miyerkules. Agad na ipinatupad ang mga bangkong Lithuanian na UAB Urbo Bankas at AB Mano Bankas ay ipinagbawal na magsagawa ng mga transaksyon at makipagtulungan sa mga organisasyon at individual sa loob ng China ayon sa pahayag ng kagawaran. Ang hakbang ng EU na idagdag ang mga kumpanyang Tsino sa kanilang pakete ng mga parusa laban sa Russia noong Hulyo ay naging isang isyu ng pagtatalo habang nananatiling magulo ang ugnayan sa pagitan ng EU at ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Isang matinding pagtaas sa produksyon ng kokaina ang nagpapalakas sa kapangyarihan ng organisadong krimen na ginagawang isa sa pinakamarahas na halalan sa Colombia noong 2026. Isang kilalang kandidato, si Miguel Uribe Turbay, ay kamakailan lang pinaslang. Ang militar ng China ay nagulat ng pagmamanman at pagtataboy sa isang destroyer ng US Navy malapit sa pinag-aagawang Scarborough Shoal sa South China Sea na kinondena ito bilang paglabag sa soberanya ng China. Ipinagtanggol ng US Navy na ang kanilang mga aksyon ay alinsunod sa batas internasyonal at kalayaan sa paglalayag.